hindi ko na po siguro kailangan pa magpakita ng katibayan tungkol po sa nangyari kay BBM. Ano po, na kung saan po ay kagabi ay bigla-biglang isinugod po sa St. Luke's General Hospital sa Quezon City. Ayan po, at dahil po doon sa matinding pagsakit ng kanyang tiyan, at ang naging dahilan po ay yung pamamaga po ng kanyang malaking bituka. Ayan po yung sinasabi ng doktor, at nandiyan naman po yan at naipakita man naman po sa Channel 7 yan. At nakalabas naman daw po ngayon, at ayon po kay Claire Castro ay nakalabas na, at katunayan nga raw ay huwag daw mag-alala yung mga gustong-gustong mawala na siya, at medyo matagal pa raw siyang mawawala. Di ba? Yan po sabi niya, nandiyan sa Channel 7 yan. Kaya hindi ko na po kailangan pa magpakita, no? At sapat na po yung kinuhan ko lang. At dahil nga po dyan ay actually po kagabi ay nag-request po sa akin yung aking aso. Yung aking aso mismo, kaya di ba nanda naman po yun sa sa My Day na talagang in-upload ko yan, na talagang talented po talaga yung aso ko, at marunong pong kumanta, sumabay. Bagamat hindi natin naiintindihan, siya lang po nakakaalam doon sa kanyang sinasabi or kinakanta. Ano? At dahil dyan, sabi niya sa akin kagabi, kinalabit ako, sabi niya, sir, sabi ganyan, ay kantahan ko lang si BBM para sa kanyang mabilis na paggaling. Ayan, sabi ng aso ko, ha? Kasi kami lang nagkakaintindihan yan, eh. At sabi ko naman, walang masama naman yan kung magbibigay ka ng kasiyahan para kay BBM, ay nasa sa iyo. Kaya, sige, sabi niya, videohan mo ako. Ay, di ba? Sabi niya, sir, sabi niya ganyan, videohan mo ako, at para i-upload mo sa iyong YouTube, sa iyong video, pagka naggumawa ka ng video mo para mapanood din ni BBM na talagang ginawa ko yan para sa kanyang madali ang paggaling. Ayan, at siyempre tayo naman ay nagre-request yung ating alaga, di pagbibigyan po natin. Hindi naman po natin pwedeng ipagkait yun. Kaya po, ayan po. O, ayan. Yan po, mapapanood nyo itong aking talented na aso. At sandali pala, bago nyo mapanood, ito pong aso ko ay sigurado pong ito, mas matalino po kay Trillanes ito. Napakatalino. Kumakanta, tumutula, at ayan po, inauutosan ko pong bumili ng kanyan. Bumili ng, ng dahon ng kamuti sa palengke. Ayan po, yan po mismong aso ko. Ayan po. Sabay-sabay niyo pong panoorin. Ayan na. O, ayan. Okay. Di ba? Ayan. Ngayon po, at napanood nyo, ano pong masasabi ninyo dito sa aking alagang aso. At napakatalino po niyan. Anyway, sige, mabalik po tayo dito kay BBM. At yun nga po, ang sinasabi raw ng doktor ay siya namamaga yung kanyang malaking bituka. At may sinasabi po diyan, rest lang daw po yon, pahinga lang daw po, at magiging okay na. Para po sa akin, hindi okay yun. Once na namaga ang iyong bituka, ay magbilang ka na lang ng ilang goodbye Philippines ka na. Ganyan po, yun ang aking pananiwala. Siyempre, ang doktor, lahat po ng doktor sasabihin, naku, lang yan, ganito lang yan, pahinga lang yan. Siyempre, ayaw pong ma-discourage ng mga doktor yung kanilang mga pasyente. Kaya pinapalakas lang ang loob, kasi nga mayroon po tayong tinatawag na kung ano yung nasa sa isip mo, yun ang magmamanifest sa katawan mo. So doon po sa pagsasabi ni BBM doon sa television na huwag kayong masyadong excited, yung mga gusto nang mamatay ako, ay makikita nyo na po yung biglang pagbabago ng kanyang katawan. At marami pong komplikasyon yan. Komplikasyon po yan, marami po. At alam nyo po ba, yan pong pagdating sa mga ganyan, yung mga pamamaga ng bituka na yan, marami pong pinanggagalingan yan.
Hindi ako doktor. Pero kung magkaroon tayo ng siguro naman dito may na tayo. Baka ito kaya kayong mga subscriber ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ngayong ating paghahamon dito, ha? Tuloy-tuloy lang. Malay mo, papatusin tayo nito. Siguradong papatusin tayo nito. Ito na. Ngayon, yan pong pamamaga ng bituka, marami pong panggagalingan yan. Kaya nga namamaga yan dahil mayroong pinanggagalingan kung bakit namamaga ang parte ng katawan natin. Ibig sabihin, ito pong pamamaga ng bituka na ito, wala na pong lunas ito. Kung sa doktor. Kung sa doktor. Pero ito po ginagarantiya ko. Malulunasan ko pa po yan. Tandaan ninyo, i-kuha nyo na po, i-share nyo na po ito. Dahil ito po ang makikinabang po ito mga subscriber ko. Kayo po mga subscriber ko at makakapanood ito. Yung po makakapanood ito at hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Dahil dito, mayroon po akong palagay na papatusin po itong hamon ko ngayon. Ayan. So, hindi na po kayang gamutin ng doktor yan. Kaya pong gamutin, bakit hindi? Pangsamantala. Halimbawa kung mayroon ng damage yan, kung saan man parte ng bituka yan, puputulin lang po at sasalpakan lang ng guma yan. So anong garantiya nun? Matagal na po ang 6 months diyan. Ito sa akin po, parang maninibago. Parang mababago ulit yung pangangatawan ni BBM dito. Kita nyo, bagsak na, di ba? Sa television. Kita nyo? Ayun po yan. Napakabilis pong pumatay ang sakit na yan. Hindi ko po sasabihin kasi sinabi na po ng doktor kung anong klaseng sakit Ayoko na po magsalita doon. Basta ang sa akin dito, ginagarantiya ko hindi kayang gamutin ng doktor yan. At sino makakagamot yan? Ako lang po ang pwedeng gumamot niyan. Ngayon, siyempre natural. Ano yan? Libre o thank you? No! Ngayon, instead na alam ko naman na naglulustay kayo ng pira ng bayan, abay dito na kayo maglustay ng pira ng bayan, total buhay mo naman ito. Gagamutin ko at sisiguraduhin ko na parang na panibagong organ ka. Yung magpapangsyon yung iyong mga organ ng batang-bata. Sasabihin ko na, dito ang presyo ko. Ang presyo ko sa ganyan ay 5 bilyon. Ayan. 5 bilyon ang presyo ko rito. Pero sisiguraduhin ko, gagaling at gagaling ka. I-share nyo na po ito dahil ito pong 5 bilyon na hinihingi ko para pagalingin itong si BBM. Pag ito ay pinatos, wala pong mapupunta sa akin ultimong sintabos. Tandaan po ninyo yan pong aking hinihinging 5 bilyon at pagka pinatos nila ito, uulitin ko lang, wala pong mapupunta sa akin kahit na sintabos. Lahat po ito, 5 bilyon, kayo po ang makikinabang ng mga subscriber ko. At hindi ko po hahawakan ito. At magkukan tayo, siguro mag-hire tayo ng mga tao kasama ng mga otoridad yan para bantayan kung papaanong i-distribute sa inyo ng mga subscriber ko itong 5 bilyon na ibabayad sa atin kung sakali at patusin nila, Yan po, dito ko po ipapakita sa inyo ngayon. Kung yung sinasabi ko pong mahal na mahal ko kayong mga subscriber ko, dito nyo na po makikita ngayon. Ito na po yung pagkakataon ninyo na patunayan lahat nitong mga sinasabi ko. Ulitin ko lang po. Yan pong sakit ni BBM ngayon na namamaga yung kanyang malaking bituka ay wala na pong lunas yan. Kahit na dalhin pa nila sa Amerika, kahit sa buong mundo pa nila dalhin yan.
Wala na pong lunas yan. Ako lang po ang pwedeng gumamot niyan. Wala na pong iba. Siyempre, yun naman po yung dalas kong sinasabi rito, di ba? Ano man yung mapapakinabangan natin, ano man yung ibabayad nila dito sa ating hinihingi, ay sigurado papatusin. Ito buhay ito, buhay. Papatusin 5 bilyon. Ay samantalang yung kanyang confidential 5 bilyon na eh. Kahit yung kanyang confidential fund na lang na 5 bilyon, yun na lang ibigay niya sa atin bilang bayad. At ngayon, ulitin ko lang ulit. Siyempre po, gusto kong ulit-ulitin sa inyo dahil para nakikinikinita ko na. Tagumpay natin ito. Hindi ako tagumpay ng lahat ng mga subscriber ko ito. Ayan po. Kaya share na po ito. Doon po sa mga hindi pa makapanood, sabi ko nga ito, makapanood na hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo para mapasali kayo doon sa partihan ng 5 bilyon kung sakasakali. Ayan. So tapos na tayo. Ito. Ibabalik natin itong kinanta ng aking talented na aso. Ayan po, panoorin niyo po muna. So, ngayon, ganyan po ka-talented. Lahat po. Maging ito pong mga buaya ko rito sa basement. Dito mismo sa basement ko. Mga talented po ito. Pwede ko silang utusan na kuan ito. Mayroong huwag na natin pag-usapan. Anyway, balik na po tayo doon sa aking hinihinging opinion at suggestion ninyo at yung kung ano yung observation ninyo doon po sa kung ibibideo ko po ba yung mga tinutulungan ko. Unahin ko po muna itong isang comment. Saan na ba yun? Ayan. Ito pong nag-comment nito si Felix Bangkilyo. Felix Bangkilyo. Ayan. Yan, Felix Bangkilyo. Ang kanya pong comment ay ito. Napakagandang question. Sir, are there any livelihood project you've provided dito sa mga kababayan natin na iniikutan ninyo in order for them to earn a living for their daily needs? Ayan po. Kung nakapag-provide daw po ba ako ng livelihood para dito po sa mga iniikutan ko, mga tinutulungan nating kababayan. Napakagandang tanong. Opo. Yan po ang sagot agad. Opo. Kaya po kung inyo pong mababalikan yung aking video, matagal na pong kanyon video siguro mga 1 year o something, mahigit pa sa 1 year na sinasabi ko po yan, lahat po yan yung mga sanay sa dagat, mayroon pong video dyan yung pong mga sanay sa dagat, binilhan ko po ng mga motorized bangka yan. Halos lahat po sila may sari-sariling bangka at napakarami po yung bangka na di motor ang mga pinagbibigay ko dyan doon sa mga sanay sa dagat. May video po yan. Hanapin nyo po, nandyan yan. At doon naman po sa sanay sa lupa, halimbawa yung mga magbubukid or magtatanim ng palay, ilang libong hand tractor din po ang ibinigay ko sa mga magsasakang ito. Kaya mabuti lang po at natanong ninyo. Natanong nito si Ronquillo. Ronquillo nga ba? Opo, Bangkilyo pala. Felix Bangkilyo. Yun po ang sagot ko diyan. Ngayon, bakit nga ba patuloy pa rin itong mga iniikutan ko at kasali pa rin po itong mga ito sa mga tinutulungan pa rin namin hanggang ngayon? Nandyan din po sa video na sinasabi ko po rito, baka po isipin ninyo na itong mga taong ito ay asa na lang o umaasa na lang sa tulong sa kanila.
samantalang pinagbibigyan ko na sila ng livelihood or kabuhayan. Ganito po yan. Sinabi ko rin po yan sa video ko na kahit po anong sikap nila, dahil ang laki po ng pinagbago ng mundo. Kagaya po ito, ibibigay kong example sa inyo. Kagaya po itong mga mangingisda na mga pinagbibigyan ko ng mga motorized bangka. May mga patakaran na po ang bawat munisipalidad na hindi pwedeng mangisda. Mayroong certain agwat mula dun sa tabi. Hindi ka pwedeng mangisda. So, ibig sabihin, mangingisda ka doon sa lawak-lawakan na. Ay hindi naman po capable na pumunta ng malayo pa yung mga bangka na yun dahil yung po bang mga ordinaryong mga motorized bangka lang. Pero di motor po yan. Pero hindi na po sila pwedeng dumayo pa sa kung kalayo-layuan. Yan po yan. Kaya, ang resulta dahil dyan sa patakaran ng bawat munisipalidad dito ay natitingga rin po sila. Kaya wala pong kita. At dito naman po sa mga magsasaka ng mga pinagbibigyan ko ng mga hand tractor, sabi ko po, abnormal na po ang panahon. Dahil kung ano po yung mga kanila, yung mga itinatanim kagaya po ng palay, hindi mo po mahulaan ngayon, yung tamang-tama na nagbubunga yung palay, babagyuhin, tapos na ang kabuhayan itong mga magsasakang ito. At kung makatsimpo man sila, magtanim ng mga sibuyas, tingnan nyo, talagang, sa totoo lang, ayaw ko sanang itapik ito dahil naiiyak talaga ako. Kaya ganun po sila magsikap, nagtatrabaho po sila. Kita nyo naman po ngayon. Di po ba? Nagkalat po dyan yung isang sakong sibuyas, 100 na lang. Bakit? Kasi po nabubulok na. Ito po yung sinasabi ko na dahil sa kabangagan ng administrasyong ito, hindi man lang masuportahan ng administrasyong bangag na ito, itong mga magsasaka natin. Nakita nyo, hindi ko na po kailangan magpakita rito. Yung mga sibuyas na lang. Marami po yan dito sa amin. Pero nandyan na lang, nagkalat na lang sa kalsada yan. Makikita nyo. So, kaya hindi sinusuportahan ng gobyernong bangag ito kasi kumikita sila. Pag nag-import pa sila ng mga sibuyas na yan, doon yung mga kickback nilang mga milyones. Kaya pinababayaan itong sarili nating tanim. Sarili na ating ani. Yan po yan. Kaya ganun lang ang galit ko. Malalim po yung pinagmumulan kung bakit ako nagmumura rito. Napakalalim po. Dahil ito nga mismo mga tao na ito, binigyan ko lahat ng mga kailangan nila. Imagine nyo, nagkalat po, 100 pesos na lang yung isang sakong sibuyas. Dahil mga bulok na, may tumutubo na. Ang dami po yan. Makikita nyo dyan sa balita na lang kikita nyo. Yan po yung ibig ko sabihin dito, na hindi man lang mabili ng gobyerno at ilagay doon sa storage na hindi mabubulok yung sibuyas natin. Kasi ang gusto nila, mag-import para malaki ang kickback ng mga animal ito. Bibilisan na po natin ang pagsasalita. Mayroon pong nag-comment, hindi ko lang po na-save yung comment niya. Sir, sabing ganyan, wala namang problema doon sa mga subscriber. Dadami palalo ang subscriber mo kung hindi ka na magmumura. At huwag ka na ring mamintas ng tao. Yan ang sabi. Comment po yan, ha? Nandyan po yan. Hindi ko lang po na-save. Huwag lang daw ako mamintas ng tao. Para po sabihin ko sa inyo,
never po akong namintas ng tao. Kung namintas man po ako ng tao dito sa mga putang inang mga tarantadong mga tao, kagaya itong gadon na ito, kagaya nitong putang inang Trillanes na ito, yan po yan. Yung po tungkol naman sa pamimintas ko ng tao, pamimintas, yung sinasabi ko na may hydrocephalus, yung Congressman Ronaldo Puno at saka yung Congressman ng La Union na si Ortiga, na laki-laki ng ulo. At saka yung sinasabi ko yung si Congressman ng Quezon Province na parang mukhang ulupong. At saka si Dilima na mukhang tubol. Aminado po ako. Kailangan po talagang bastusin itong mga taong ito dahil kabastos-bastos naman talaga. Pero, ugali ko ba yung mamintas ng tao? Halimbawa may nasalubong ako dyan? Bigot? Pinintasan ko ba yun? Wala po akong record na namimintas ng tao. Na ordinaryong tao. Wala po. Katunayan. Isa pa rin po yan. Gusto kong i-challenge ang sinuman na napakarami ko pong pinadala dyan sa Maynila. Wala po silang gastos ni centavos para lang operahin yung mga bingot nila. Yung pong biyak yung kanila. Yung bingot nga. Napakarami po. Magmula sa magmula sa pa-check up, with service pa po yan. Halimbawa kung mayroon po ditong 2, 3 hanggang 4, iniipon ko po yan para minsanan po ang pagpapadala ko dyan sa Manila. Ni lahat po, pati tulugan nila dyan sa Manila, pati sasakyan, lahat po, wala silang ginastos kahit ano. Pati po sa doktor, bayad ko po lahat yun. Para lang po maintindihan ninyo kung bakit namimintas ako rito. Sino ba yung pinintasan ko? Dito mga demonyo ng mga politikong ito, na talaga namang ang papangit na ng mukha, ang papangit pa ng mga ugali, ang papangit pa ng mga lahat, ultimong kaloob-looban nila, ang pangit yan. Mukha, ang pangit talaga. Tinas Dilima, mukhang tubol. Si Risa, mukhang karapata. Yung mga ganon. Pero, sabihin yung tanggalin ko yung pamimintas ko dito sa mga politikong gago, hindi po. Hindi ko po pwedeng tanggalin yan. Dahil ako mismo, pwede kong patunayan sa sarili ko na lahat ng may mga kapintas-pintas ang itsura, kagaya ng mga biak ang kwan yan. Yung inborn na tawag ba doon? Yung bungi nga. Yung biak ang kwan. Marami po akong pinadala dyan sa Manila. Ngayon, confident na sila na nakikiharap sa tao dahil kung mayroon mang bakas dito, hindi na po talaga nakausli yung kanilang ngipin dyan. Na-opera na po. Marami po yan. Yun po. Para lang po malaman ninyo. Okay, nasagot na natin. So, dito naman po tayo. Bigyan po natin ng pansin. Itong mga comment. Yung po mga comment ninyo na sinabi ko naman po sa inyo na antayin ko yung mga comment ninyo doon sa kung bibidyohan ko na ba yung mga tinutulungan natin. Dali lang po isa po ito isa ito sa babasahin natin. Good day, sir. Huwag nang i-video.
Ito po yung hinihingi kong mga suggestion ninyo or kung ano yung mga masasabi ninyo doon sa tanong ko kung bibidyohan ko na ba itong mga tinutulungan ko. At para ma-reach natin yung pwede nating ipanalo kung sakasakali ng mga subscriber, madagdagan yung subscriber natin. Ito po yung isa sa siya po si Maribet Takrim. Nako. Good day sir, huwag na i-video. Alam namin na malaki ang tinutulong nyo sa kanila. Isa po yan. At dahil po dyan, pipindutin ko na po yung heart dito. Actually, lahat naman po, magaganda naman lahat yung mga comment ninyo. Kasi kaya ko po hindi pa pinindot yung heart, kasi mawawala na eh. Mapupunta po yan doon sa maghahanapan tayo. Kaya sinadya ko pong hindi muna pinindot. Ngayon po lang po pipindutin yan. Pinindot ko ng heart, mawawala na yung mamaya. Mayroon pa dito. Aha. Ito pa po yung isa. Tama po kayo. Kuan po ito si Lim Kitkay Lula. Ha? Tama po kayo. Nirerespeto po natin ang dignidad nila. We salute your compassionate decision. Kudos to you and your team. Yan po. Basahin po natin talaga yung itong mga ganitong comment ninyo. Ito pa, sabi naman ni Evangeline Orale. Yan po, yan pa yung mga kanin, ha? Yan o. Yan, Evangeline Orale. Ito, sabi po niya, para sa akin, sir, kahit hindi na po ipakita, ramdam ko na po ang kabutihan nyo po, sir. Yan. Mayroon pa. Ayan, ha? Ito naman si Joe Adaro. Si Joe Adaro. Tama po kayo, sir. Sir John Birana, na hindi nararapat na i-video pa ang mga mahihirap nating kababayan, lalo lamang po silang magmumukhang kaawa-awa sa mata ng mga tao, lalo na yung mga ibang makakakita ng video sa ibang bansa. Good morning po sa inyo at God bless po. Yan po yung isang comment. Okay. Mapunta tayo sa okay, dito naman po tayo sa Agri. Ito po si Marilo Balulong. Marilo Balulong, ha? Mapagpalang araw po sa ating lahat-lahat, Sir John Birana, at lahat-lahat ng mga subscribers, viewers at followers po ninyo. At sa opinion ko po, hindi po masama kasi ang purpose po ninyo para makatulong sa ating mga kababayan at hindi sariling interes. At naway mapasok kayo sa gobyerno sa susunod at mapuksa ang lahat-lahat ng nagpapahirap sa ating mga kababayan at sa ating bayang sinilangan. Ayan. Ang sagot ko po rito, wala po akong sinabi na papasukin ko ang politika at either pagkakakitaan or magtatagal ako dyan. Paulit-ulit po yan sa mga nakarang video ko. If ever, 1 hanggang 2 buwan lang po akong mananatili, magre-resign na po ako. At ano po ang purpose ko kung bakit ko papasukin dyan kung sakali? Gusto ko lang pong patayin lahat itong mga magnanakaw na nagpapahirap sa bayan. Dahil iisa po ang solusyon ng bansang ito. Hanggat hindi po napapatay o pinapatay itong mga magnanakaw na ito, wala na pong mababago. Mahirap at lalo pang pahirap ng pahirap ang ating mga kababayan hanggat nandito ang mga magnanakaw na ito. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Wala po akong plano
na mag-stay na matagal. Ang sa akin lang, kung kaya kong tudasin sa loob ng isang buwan, tudasin ko na lahat yan. Pagkatapos yan, resign na po ako. Wala po akong plano na mag-stay pa diyan na matagal. Wala po. Ang gusto ko lang po ito, malipol ko lang itong mga bagnanakaw na ito para sana yung mga darating pang mga henerasyon ay magiging maganda na ang kapalaran nitong, lalo na po itong ating mga kabataan. Yun lang po ang purpose ni Berana. Wala na pong iba. Dahil sabi ko po, wala na pong ibang solusyon, kundi ang dapat ito, tudasin itong lahat ng mga magnanakaw na ito. Yun lang po. Okay. So, ipindutin ko na rin po ang heart ito kasi hindi ko pa pinipindot yung heart. Ito pa, isa ha. Okay, ito pa. Si Yolanda Spatinider. Aywan ko kung anong bigkas Spatinider or ano. Basta Yolanda Spatinider. Ayan. Master Sir Berana, para sa akin, huwag na lang sila i-videohan kasi kawawa naman sila. Walang-wala na nga sila. Nakikita pa ang kanilang buhay at pati mga tinitirhan nila ay nakakaawa. Alam naman ng Panginoon Diyos na ikaw ang ginagamit niya para tulungan ang mga kapos. Kaya alam na ng mga subscriber na talagang matagal na po ninyong ginagawa ang pagtulong kung saan-saan lugar. Master Sir Berana, kayo ang isang tao sa mundo na pinagpala sa lahat ng bagay. Mabuhay po kayo, Master. Tama po. Wala pa po ako dito sa YouTube industry or YouTube na ito. Wala pa po ako. Hindi pa po ako nag-YouTube. At hindi ko po alam ito kasi. At maging nung natuto akong mag-Facebook, wala pa po ako sa Facebook. Well, ayoko po magsalita ng binubuhat kong sariling bangko. Pero mayroon po akong pruweba ng mga tinutulungan ko. Wala pa ako sa Facebook, wala pa ako sa YouTube. Napakarami ko na pong tinutulungan. Yun lang po masabi ko. At i-heart na rin po natin ito. Mayroon pang isa. Si P. Simanes. Yan si P. Simanes. Ito naman po yung comment niya. Good morning po, Sir Berana. Para sa akin po, hindi na po kailangan i-video nyo lahat ng iniikutan nyo. Kasi po, alam ko naman po na totoo naman po talaga na marami pong naghihirap sa panahon ngayon. Ayan po. So ano po ba yung sinasabi ko sa inyo? Kinuha ko lang po yung mga opinion ninyo. Pero sinasabi ko po noon pa, pwede kong i-video yung mga binibigyan ko dati ng mga kung ano-ano, mga bisikleta, motorsiklo, mga tricycle, mga yung tinda-tindahan. Yun po yung mga na-upload ko dati sa Facebook pa dati yon. Pero yung bibigyan ko po sila ng pagkain po, hindi ko po kayang atimin. Sa budhi ko yung ibibidyo ko, nandyan yung mga kahirapan ng mga kababayan ko para pagkakitaan ko. No way. Speaking of pagkakitaan, magmula po nung ginawa ko na po itong video 4 years ago. 4 years ago na po itong YouTube channel natin. At magmula po nung nagkaroon na po ng revenue ito or sweldo, never pa po akong nag-withdraw dito ni centavos. Kaya isa pa rin po yan sa challenge ko itong mga animal na mga magnanakaw na congressman na ito. Pwede ko pong ipakita ang katibayan ng aking bank book na magmula nung sumildo itong YouTube channel natin, hindi pa ako nag-withdraw ni ultimong centavos. Yan po yan. Dahil nga po, sinasabi ko naman dati sa inyo, hindi ko po kailangan ng pera. So, yan po. At i-heart na rin po natin yan.
Ito pa. Si Virgilio Marbibe. Ito naman po yung comment ni Virgilio Marbibe, ano? Good afternoon po, Sir John Birana. Para sa akin, hindi kailangan i-video ang tinutulungan nyo. Sir, naniniwala po ako sa sinasabi mo. Ano ito? Ano yun? Komportable na po ako sa sinasabi mo na marami ka na tinutulungan ating kababayan dahil ramdam ko po ang kabaitan na sa dibdib nyo po. Thank God dahil hulog po kayo ng langit para sa mahirap po nating mga kababayan. Hindi ko po kinukan yun yung wag po natin sabihin na hulog ng langit ako. Dahil wag po natin sabihin yun dahil kasi po pagkahulog po ako ng langit para din sa mga kababayan natin mga mahihirap ay siyempre galing akong langit tapos hinulog halimbawa ako rito ng ating Panginoon ay pagka nabagsakan ko ito na tinamaan ko itong mga mahihirap na kababayan natin edi patay kasi kung mataas yung pagkakabagsak ko tinamaan ko sila, nabagsakan ko sila, ay patay sila. Wala na akong tutulungan. Kaya wag po nating paninyong hulugan ng langit. At joke lang po yun. At salamat po sa inyong pag-a-analyze tungkol sa akin. I-heart ko na rin po ito. Ayan. Kasi binabasa ko lang po ito mga comment niyo lahat para sa ganun ay mabigyan natin. Ito naman po yung ang Nida Almilor. Nida Almilor. Ito naman po yung kanya. Lahat po dito ay babasahin po natin yung mga comment ninyo. Ayan na. Nida Almilor. Ito po yung kanyang comment. Para sa akin po ay dapat na ipakita ninyo ang mga activity ninyong pagtulong sa mga nangangailangan. Iyon po, sir, ang inaakala kong paraan upang lalo kayong matanyag o makilala kung kailan ay sa buong mundo dapat kayo makilala po. O yun po. So, salamat po kay Nida Almilor sa kanyang comment. Na anong sabi? Ang inaakala kong paraan upang lalo kayong maging tanyag o makilala kung kailangan. Para sa inyo po, itong sagot ko kay Nida Almilor, sa totoo lang po ay kung yung pagtulong ko sa mga mahihirap natin at yun nga, bibidyohan ko, bibigyan ko ng bigas dyan o ano pa man na makakain nila. Tapos yun lang po ang magiging, yun lang po ang paraan para maging tanyag ako or makilala ko. Hindi ko po kailangan yun. Hindi ko po pinangarap na maging tanyag o para makilala ako ng buong mundo dahil doon sa pagbibigay ko ng pagkain sa ating mga kababayang kapos sa kabuhayan. Hindi po. Ayaw ko po ng ganon. Bagkos, ang gusto ko pong makilala ninyo ako at maging tanyag ako at makilala ako ng buong mundo doon po sa pagpatay nitong mga nagpapahirap natin pagpapahirap ng mga tao sa ating mga kababayan, sa inyong mga kababayan ko. Yan po ang gusto kong makilala ako. Pagka tinudas ko na po lahat itong mga ito, at talagang sinasabi ko naman po yan ibibidyo ko po yan. Wala po akong kukunin niya. Ibibidyo ko, i-upload ko yan. Kung paano kong gilitan yan. Yan po ang gusto kong makilala ng buong mundo para sa ganun matatak sa mga utak ng mga magnanakaw na ito na mayroong isang tao na kayang durugin, kayang sunugin, maging kaluluwa nitong mga magnanakaw na ito. Yun po ang gusto kong makilala ako sa buong mundo. Dahil hanggat hindi ko natutudas itong mga ito, wala na pong pag-asa itong mga susunod na henerasyon dahil lahat na ay contaminated na ng mga magnanakaw ng mga politikong ito.
Yun po. Pero po doon sa mga pagbibigay ng tulong o mga pagkain din sa ating mga mahihirap na kababayan, hindi ko po gusto na maging tanyag ako o makilala ako ng buong mundo. Kasi matagal na pong panahon, ginagawa ko na po itong pagtulong. At sabi ko nga po, kung kinakailangan may mag-challenge sa akin, pwede ko pong dalhin sila doon sa mga tinutulungan ko. So ngayon po, alam na ninyo na kung gusto kong magpakilala or gusto kong makilala sa buong mundo, dahil doon kung paano ko pinagpapatay itong mga magnanakaw na ito. Pero doon po sa mga pagtulong, pamimigay ng tulong sa aking mga mahihirap na kababayan, hindi ko po gustong makilala ako tungkol doon. Sana po na sagot ko yung inyong comment. Ano? Ito pa po. Si Ninit Perez naman. Si Ninit Perez. Meron tayong binabasa yan. Ninit Perez po yan, ha? So, basahin po natin. Okay po sa akin, Sergio, na videohan mo para makita ng mga buaya sa gobyerno ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. Sana'y makonsensya naman sila. O, yun po ang comment ni Ninette. Yun nga po pero wala na pong kahihiyan itong mga pana ito Wala na pong kahihiyan itong mga politikong ito. At kung umaasa pa tayo na magkakaroon ng konsensya ito, wala na pong mga konsensya itong mga animal na ito. Yan po. So, salamat po. Ayan hinart ko na rin po yan. At lahat po ng mga nag-comment dito, salamat po dahil at least lalo nating nakikilala ang bawat isa sa atin. Ito naman po si Maria Luisa Reyes. Ito naman po yung comment niya. Sir, kung sa akin lang po, huwag na lang ipakita, sir, kasi po nakakaawa lang tingnan, nakakasakit sa puso, kasi po ganyan din po kami mahirap. Di po ba? Yun po yung sinasabi ko. Kahapon lang sinabi ko na yun po napapanood natin na habang ini-interview nila yung napakahirap nating mga kababayan, tapos iniisa-isa yung pagbibigay ng dala-dala nila na sabon, biskwit, sardinas. Hindi po ba't parang durog na durog ang puso ko pag nakikita ko yun. Tapos i-upload mo, kitang-kita ng buong mundo. Yun po ang hindi ko talaga gusto. Salamat po sa inyong ganyan din po kami mahirap, sabing ganyan. So dilalo na po ako. Di ba, paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo na hampas lupa, patay gutom ako. Wala pong makakatumbas doon sa hirap na pinagdaanan ko. I'm telling you, wala po. Wala pong makakatumbas sa akin doon. So, ayan. Ito naman si Norily Sabit. Ito naman po yung comment niya. At huwag na po ninyong i-video, ang Diyos po ang magbabayad sa inyo sa lahat po ng inyong ginagawa na pagtulong ninyo sa lahat ng nangangailangan. Hindi po lingid sa Diyos yan. Kaya po tuloy-tuloy ang blessings. God bless po. Tama naman po. At maraming salamat po sa iyong comment. Ito naman po si Santiago Ribo. Santiago Ribo. Kung mayroong Santiago, mayroon din pong Santiago. Ayan, ito si Santiago Ribo. Good morning po, Sir John Berana. Hindi na po ninyo kailangan ipakita sa video ang mga tinutulungan ninyo. Kasi hindi na ninyo kailangan ng sponsor. Nakikita ko sa ibang charity vlogger, linalagay nila ang GCash number or cellphone number at nagpapasaring sa viewers nila. Ipinakita sa video kalagayan ng tinutulungan nila. Yun po, isa pa po yan. Di po ba?
at pinapakita para makapanghingi sila ng mga sponsor. At diyan po mismo sa kanilang cellphone at nakalagay po yung mga GCash number nila. Lalo po itong itong mga vlogger ni Bangag, ganyan po ito, ganyan po mga ka-scammer ito. Lalo na po yung mga gumagamit sa pangalan ng PRRD, mga scammer po yan. Tingnan nyo yung mga GCash nila. Nandyan po nagkalat yung mga GCash nila. At tumbok na tumbok nitong si Santiago Ribo, itong mga ganito. At dito po, minsan na rin po ako nag-challenge dito dahil mayroon po nagsabi na pinagkakakitaan ko raw yung YouTube. Mayroon po nag-challenge ko rin po yan. Sa lahat po ng mga video ko, pag may nakita po kayong GCash number ko dyan, magbibigay po ako ng reward na 10 milyon. Kung mayroon po kayong makita sa mga video ko, tapos nandyan, nakalagay dyan sa screen na GCash number ko. Yan po. Kung mayroon po kayong makita, 10 milyon po ay babayad ko sa inyo. Ayan po. Ganyan talaga. Magpapasaring pa yan sa mga viewers. Di parang ganun na rin, parang hihingi ka. Bakit ka tutulong? Bakit ka tutulong sa mga kapwa mo kung hindi mo kaya? Huwag ka na lang tumulong. Kung ipapanghingi mo lang din. Okay? Ganun po yan. Kasi unang-una, walang kwentang pagtulong kung ihihingi mo sa iba. Kagaya po na sinasabi ko. Dahil nakikita po ng mga dati, yung Facebook Live ka po dati na hinak or ipinasara nila yung Facebook account ko, yung Aqua Verana. Nandoon po lahat. At nandun po sa live ko na talagang tinira ko pa yung congressman na nagpadala rito ng isang congressman nagpadala ng 5 milyon at isang congressman nagpadala ng 10 milyon para daw itulong ko kasi nakita nila namimigay ako. Ipinasauli ko po yun. Hindi po ako tumanggap kasi nakikita nila bigay akong motorsiklo, bigay ako ng parang mini grocery doon sa binigyan ko pa ng pangpasahirong tricycle, yung isa panghanap buhay na jeep, pangpasahirong jeep. So nakita, kaya nagpadala dito yung isang congressman 10 milyon at 5 milyon yung isa. Pinasauli ko yon. At tinira ko sila sa live ko. Yun po yan. Kasi ang katwiran ko, huwag kang mag-uumpisa nang magtutulong sa makapwa mo kung ihihingi mo sa iba. Kaya ako, pinaninindigan ko, sinimulan ko ito nang ako, tatapusin ko ng ako na wala akong hinihinging sponsorship sa kahit na kaninong tao. Iyan po ako. So, salamat po rito sa comment na ito. Ayan. Ito. Ninita Villanueva, ito naman si Ninita Villanueva. Sabi niya, hindi naman related doon. Hindi related doon sa ating pinag-uusapan. Pero sige, okay lang, basahin ko. 2 araw na hindi gising, grabe ang hit-hit sa cocaine. Sana matuluyan na si Butod. Ayan. So, ayan, isa pa ito si Ning Brazil, si Ning Brazil. Ito po ang comment niya. Sir, kahit hindi na kayo mag-video, pag kumandidato kayo, buong pamilya ko ay bubuto sa inyo at marami na kayong natutulungan, sir. Sigurado ako na bubuto yan lahat sa inyo. Actually po, yung pagsasabi ko naman, hindi ko lang kasi na kompleto para lang maintindihan nyo. Wala po talaga akong wala po akong plano. Hanggang ngayon po, hindi ko po feel ang pumasok dyan sa politika. Kaya lang po sumasagi sa utak ko yan dahil out of frustration. Ano pong ibig sabihin? Nakikita po natin kasi
Kaya po ang sinasabi ko naman po dito, kung sakali lang po pumasok ako dyan, 1 hanggang 2 buwan lang po ako mananatili dyan. Dahil para lang po magkaroon ako ng access dyan sa mga opisina nitong mga kabataan ito. Dahil sinabi ko na po, nandyan po yan sa video ko. At makikita po ninyo na pag nagkaroon ako ng access, madaling-madali ko na pong gawan ng panito. Lagyan ng Victoria's Secret yung mga opisina nila. At yan, pag nalanghap lang nila, mamamatay sila. Yun po yan. Kaya hindi ko po kailangan manatili. 1 hanggang 2 buwan lang. Tapos na po. Aalis na po ako. At sisiguraduhin ko na matatapos ko ang mission ko sa loob ng 1 buwan. Pag matapos yung 1 buwan, tapos na. Hindi ko na kailangan mag 2 buwan pa. Ganun lang po yan. So, salamat po sa comment. Ito pa. Joel Siaton. Joel Siaton. Ito pa yung kanya, comment niya. Kasi nabanggit natin si Rapi Tulfo. Hindi niya nga inaabutan ang first family ni Rapi, tapos bibigay sa iba, hipokrito. Ayan. Ang binabanggit po nitong si Joel Siaton ay bigay-bigay sa iba itong si Rapi Tulfo, pero yung totoong pamilya niya, yung original na pamilya niya, yung anak niya gutom na gutom. Hindi man lang niya sinuportahan. Di hipokrito nga. Talagang talaga. Dami talagang mga hipokritong tao. Pero ngayon, nakakapagbayad siya doon sa Viva Max ng tip pa lang 250,000 hanggang 300,000. Pag nabimbang niya, 800 to 1 million. Pero doon sa sariling anak niya, hindi man lang na naabutan. Ito po yung sinasabi ni Joel Siaton. Ayan. So, ayan po at okay. So hanggang dyan lang po yung aking mga kwan, at binagbigyan ko lang po yung mga inyong mga comment, at lahat po ng mga nag-comment dito ay maraming salamat po sa inyo, at at least nakikita ko na talagang sumusubaybay pa rin kayo dito sa ating channel. At sana nga po tanggapin ni BBM yung ino-offer ko sa kanya, na dahil dyan sa sakit niya na yan, ako lang ang pwedeng magpagaling niyan. At doon nga po, magkano ba yung kan ko? Yung hinihingi natin dito, 5 billion. At kung mababayaran tayo 5 billion, uulitin ko lang po, wala pong mapupunta sa akin isang tabos. Hindi po, wala po akong pasasayarin dito sa palad ko. Sinabi ko naman po yung paulit-ulit, allergy po ako sa pera. At ipinangako ko po yan sa ating Panginoon, hindi ako hahawak ng pera kahit kailan. Bagkos, kung meron man akong bibilhin, nandiyan naman po, may mga sekretary naman po ako. Hanggang doon lang po. Pero kaya po talagang wala pong luho na nangyayari dito. Pero bagamat kayang-kaya natin na bilhin ang mga kung ano pa natin gusto, pero nahihiya po ako sa ating Panginoon. Hanggang dito lamang po, at sa inyo pong mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat, at patuloy lang po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Pasasaan ba? At igagrant na kayo ng ating Panginoon at ibigay na sa inyo ang swerteng madalas niyong naririnig sa akin. Maraming salamat po.